Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Sag, we have a man. Ayan, Sagittarius. Pwedeng you are going to meet someone in your life sa ngayon. Someone na, alam mo, ano na to, pwedeng established na siya sa kanyang trabaho. Pwedeng meron na siyang, um, marami na siyang savings. As in, this could be someone na, meron ng marami ng ipon, may negosyo siguro 'to na alam mo 'yun, established na yung mga gano'n. So, pupuwede 'no na makikilala mo siya because, maaaring may potential ito na maging jowa mo, 'di ba? Or pupuwede na si man na ito, someone established na sa kanyang kaperahan, sa kanyang, hanapbuhay, ay baka makikilala mo ngayon at, baka mauwi yung pagkakakilala ninyo sa isang seryosong relationship. So, puwedeng gano'n or pupuwede rin naman na kayo ito, 'no? Yung description niya maaaring kayo din ito, okay? So, what else? We have book. Ayan. So, maaaring meron ditong baka nagre-research ang iba sa inyo dito. Kung meron kang manliligaw, siguro kinikilala mo 'to on your own, no? Maaaring nagre-research ka, maaaring nagtatanong-tanong ka, maaaring nakikipag-usap ka sa iba na pupuwedeng nakakakilala sa taong ito, yung gano'n, 'no? Yung parang baka interested ka din, 'no, sa taong itong nanliligaw sa'yo kaya maaaring nagtatanong-tanong ka kasi gusto mo pa siyang makilala, 'no, through other people. Aside from pakikipagkilala mo sa kanya, aside from, sa pakikipag-usap mo sa kanya, aside from that, maaaring gusto mo din na mag-research ka so that makarinig ka naman ng ibang klaseng, um, marinig mo naman kung ano naman ang masasabi ng iba. So we have bear, ayan. But you know what? This could be someone ano na very responsible, a good provider, mapagmahal, maasikaso, 'di ba? Yung concern niya sa mga mahal niya sa buhay nandiyan diyan. Kung talagang sinabi niyang mahal ka niyan talaga, yung gano'n ba? Yung parang ano 'to, very responsible person, maaasahan, masasandalan, at parang reliable din ito, talagang mapagkakatiwalaan mo din siya, yung gano'n, 'no? So, good luck sa'yo. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Okay? Salamat po. So, we have friendship. Ayan. So, pupuwedeng ang makikilala mo, pupuwedeng dadaan pa muna ito sa pagiging magkaibigan, 'no? Pupuwedeng you will be acquaintance hanggang sa maging friends kayo and hanggang sa puwedeng magkaligawan na, 'no? Puwedeng may gano'ng ganap ang iba sa inyo. But, for others of you as well, pupuwede nga 'no, na makikilala mo din ang taong ito through your friends. Pupuwedeng merong ipapakilala sa'yo, pupuwedeng i-introduce ito sa'yo, 'di ba, ng mga kaibigan mo, puwedeng gano'n. So, we have short term, pupuwedeng quick fling lang ang mangyayari dito, o para sa iba sa inyo ano, hindi naman ito para sa lahat. So, depende pa rin 'yan sa pakikipag-ano ninyo, pakikipag-usap at, depende pa rin 'yan sa takbo ng usapan ninyong dalawa 'no, dito sa makikilala mo. But yes, may tendency diyan na pupuwedeng hindi rin ito magtagal. Pupuwedeng, pupuwedeng fling-fling lang ito 'no, pupuwedeng hindi kayo magkaseryosohan ng kung sino man itong makikilala ninyo. So, puwedeng gano'n. What else? We have children. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo baka single parent na kayo. Ano?
And this time, siguro, you're going to have fun with kids, with your children. Siguro, marami din oras ngayon ang ibibigay mo sa children mo, ganun. Pupuwede rin ano, na kung kunyari, meron ka ngang person, 'no, kung ikaw ay single parent at pupuwedeng meron kang magiging jowa sa ngayon, maaari din ano na yung person na 'to, matutuwa ka din sa kanya kasi pupuwedeng, maaalagaan din niya or matutulungan ka din niyang alagaan ng mga anak mo. Maaaring mapagmahal din sa mga bata 'no, yung magiging person mo. So, it's like ano, a bonus, 'di ba, para sa'yo na hindi lang ikaw yung mamahalin ng taong ito but also including your children, 'no? So, that's good. So, tignan natin kung ano pa ang ganap, ano pa ang mga messages para sa'yo. So, this is for singles, this is for those of you na may jowa na, may asawa na, mga ganyan, nahiwalay na. So, kunin nyo na lang kung ano yung mga mensahe na magre-resonate sa inyo. Okay? So, we have the Emperor. Ayan, this is nice kasi si Emperor is stability ito eh. You know? Kaya maaari ng iba din sa inyo rito, meron ding maswerte talaga sa love life, no? Pupuwedeng meron dito sa inyong ang pinaka, pagtatrabahuan ninyo sa ngayon is the stability of your relationship. 'Di ba? Pupuwedeng meron ditong kunyari kung kayo ay, mag-jowa na or kayo ay kasal na, 'di ba? So, siguro ngayon talagang nag-e-extra effort kayo, hindi lang ikaw kundi pati yung person mo nag-e-extra effort kayo na talagang magkaroon kayo ng matibay 'no, na relationship, matibay na pundasyon sa inyong relasyon. So, maaaring ah, ah, 'yun ang puwedeng pinag-uusapan din ninyo 'no, na maging maayos lagi ang inyong samahan, ganyan. So, that's good. So, we have, Six of Swords. Ang iba sa inyo dito moving on ano, moving on from, a situation. O puwedeng nagkaroon dito ng short term nga ang iba. 'No, para sa iba sa inyo ha, iba-iba 'to. Hindi lahat ng mensahe dito ay para sa isang tao lang. Remember that ang readings natin dito sa channel na ito is for the collective. Kaya merong isa, dalawang messages na magre-resonate sa inyo and the rest po puwedeng hindi or po puwedeng isa, dalawa, tatlo, apat hindi hindi mag-resonate sa iyo and the rest magre-resonate din naman, yung gano'n ba. Kasi iba-ibang energy ang nasasagap natin dito, okay? So, meron ditong magmo-move on na from the relationship. Pupuwedeng ito 'yun, maaaring mare-realize ninyo kung sino man dito yung nagkaroon lang ng short term na karelasyon, pupuwedeng magde-decide nga kayo na tapusin na 'yan kasi pupuwedeng hindi rin naman talaga kayo para sa short term relationship. May mga tao kasi 'di ba na ano sila, merong mga tao na pang long-term relationship. May mga relationship na talagang kunyari, nagkaroon lang siya ang history niya kunyari, nagka-boyfriend siya or nagka-girlfriend siya na pupuwedeng 5 years, 'no? 5 years yung unang jowa, tapos hindi nag-workout, tapos the next, relationship, let's say, another 5 years, 'di ba? So, may mga gano'n talaga. May mga taong pang long term ang relationship, pero hindi pa rin nagwo-workout. Kasi nga kung hindi naman talaga 'yan ang meant for you pa na tao, 'di ba? Kaya kahit gaano katagal, talagang matatapos at matatapos din. Kaya, maaari din na ngayon ang sitwasyon dito 'no, nagkaroon ng short term relationship and maybe na-realize mo na talagang hindi ikaw para dito, eh. Hindi ikaw para sa mga pagfo-flirt-flirt lang or fling-fling lang. Talagang siguro nasa puso mo, nasa isip mo na ikaw ay talagang pang long term. Yun ang gusto mo, seryosohang relasyon, 'no? Kaya po puwede na ganito ang sitwasyon ng iba sa inyo rito, you are going to move on from that short-term relationship kasi hindi ka diyan komportable, hindi ka diyan masaya na nandiya-diyan ka sa ganiyang sitwasyon. Gusto mo ng mas seryoso. So, what else? We have the Hermit.
Ayan, so maaaring kailangan mo din ng enlightenment dito, kailangan ng clarity ng iba sa inyo, pupuwedeng nalilito, 'di ba? Pupuwede kasi na hindi lang iisa ang manliligaw mo, 'di ba? Or pupuwedeng ang iba sa inyo rito baka meron ng proposal, 'di ba? Pero hindi ka pa rin sigurado if you are ready to settle down in marriage, 'no? Kaya pupuwedeng kailangan mo ng enlightenment, kailangan mo na mag-isip-isip. So, bigay mo 'yan sa sarili mo, 'di ba? Muni-muni ka, step back ka muna sa kung ano man ang mga pinagkakaabalahan mo and give yourself a little time, 'di ba? Para nakapag-isip-isip so that you can make a good and sound decision. Okay? Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.